ninakawan ng mukha, ninakawan ng asawa, at itinakwil ng sariling pamilya. Sa isang gabi ng anibersaryo, nasaksihan ni Samaria ang sariling mukha sa bisig ng asawang si Aurelio. Ngunit hindi siya iyon. Ang traidor na kaibigang si Isadora ang nasa ilalim ng balat na iyon. Sino ka? Hindi ikaw ang asawa ko. Ang bawat yakap ay lason, ang bawat halik ay kasinungalingan. Hanggang kailan mananaig ang huwad? Magsisimula na ang pagtutuos. Sige na baby, pirmahan mo na ang papeles. Ibebenta na natin ang lumang bahay ng pamilya mo sa Cebu. Tutal, wala naman tayong mapapala sa lumang gusaling iyon na puno lang ng alikabok at multo ng nakaraan. Ang boses na yon ni Aurelio ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa puso ni Samaria. Nakatayo siya sa labas ng malawak na bintana ng kanilang mansyon, basang-basa sa malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagbabalik. Sa loob ng maranyang silid, aninag niya ang kanyang asawa, ang lalaking 7 taon niyang katuwang sa buhay, na may kalong-kalong na isang babae sa kanyang kandungan. Ang mas masakit, ang babaeng iyon ay suot ang kanyang paboritong pantulog na seda at higit sa lahat, suot nito ang kanyang sariling mukha. Sa nanginginig na mga kamay, mahigpit na hawak ni Samaria ang isang maliit na kahon ng relos. Iyon ang regalong binili niya sa Singapore, isang sorpresa para sa kanilang 8 anibersaryo ng kasal. Tiniis niya ang hapdi ng bawat operasyon, ang lungkot ng pangungulila, sa loob ng maraming buwan ng gamutan, para lamang bumalik at yakapin ang asawa. Ngunit ang sorpresang dala niya ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naging mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang binitawan ni Samaria ang hawak na kahon. Narinig niya ang marahang pagbagsak nito sa putikan, ngunit hindi na niya nagawang pulutin pa. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot na tuyot sa kabila ng basang paligid. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas, na para bang ang bawat buto sa kanyang katawan ay naging abo. Sa sandaling iyon, ang mansyong itinuring niyang tahanan ay naging isang kastilyong gawa sa salamin na unti-unting nagkakabasag-basag sa harap ng kanyang mga mata. Hindi na siya nakatiis. Gamit ang huling lakas ng kanyang dignidad, marahan niyang itinulak ang pintuan ng balkonahe. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng putik sa mamahaling alpombra, isang lamat sa perpektong mundo ng 2 taong nasa loob. Aurelio, ang kanyang tinig ay isang pabulong na pagsusumamo, puno ng pait at pagkalito. Agad na napabitaw si Aurelio sa babaeng yakap niya. Lumingon ang lalaki, at sa halip na yakap ng pagkikita ay puot at pandidiri ang rumehistro sa mukha nito. Tumingin si Aurelio kay Samaria na noon ay balot pa ng ilang benda ang gilid ng mukha at may mga peklat na hindi pa lubos na naghihilom dahil sa aksidenteng naganap sa Singapore. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Ang bulyaw ni Aurelio ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Samaria. Aurelio, ako ito. Ako ang asawa mo. Ako si Sam. Pagmamakaawa niya, habang ang mga luha ay humahalo sa tubig ulan sa kanyang pisngi. Ngunit ang babaeng nasa tabi ni Aurelio, ang huwad na Samaria, ay tumayo at humawak sa braso ng lalaki nang may pag-iinarte. Aurelio darling, sino ang baliw na ito? Bakit niya ginagamit ang pangalan ko? Guard! Security! May magnanakaw dito. Huwag kang magsinungaling, Isadora. Sigaw ni Samaria sa babaeng kaharap. Alam ko ang boses mo. Alam ko ang amoy mo. Bakit mo ninakaw ang buhay ko? Muling lumingon si Aurelio, ngunit sa pagkakataong ito ay puno na ng galit ang kanyang mga mata. Lumapit siya kay Samaria at marahas na hinawakan ang braso nito upang itulak palabas. Hindi ko alam kung sinong sindikato ang nagpadala sa'yo, pero huwag mong bastusin ang asawa ko. Look at her. She is Samaria,
She is my wife. At ikaw? Isa ka lang gusgusing babae na may sirang mukha na naghahanap ng atensyon. Guards, ilabas ang basurang ito. Kaladkad ng mga gwardiya, walang nagawa si Samaria kundi ang mapahandusay sa labas ng kanilang gate. Ang bakal na trangka ay sumara ng may kasamang hunin ng pinal na hatol. Mula sa malayo, nakita niya ang anino ni Isadora sa bintana. Dahan-dahang ibinababa ang kurtina habang nakasandal sa dibdib ni Aurelio. Naiwang mag-isa si Samaria sa gitna ng kadiliman ng gabi sa Cebu. Ang lamig ng semento ay tila dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang tanong na tila isang sumpa. Paano ko lalabanan ang isang buhay na may ibang tao na ang nagmamay-ari? Paano ko babawiin ang aking mukha kung ang sarili kong asawa ay mas piniling mahalin ang isang magandang kasinungalingan kaysa sa aking pangit na katotohanan? Tumitig siya sa madilim na langit habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila sinusubukang burahin ang huling bakas ng kanyang pag-iral sa mundong dati ay sa kanya. Ang inggit ay parang isang anay na tahimik na kumakain sa pundasyon ng isang lumang bahay. Hindi mo ito mapapansin sa simula, ngunit kapag ang lahat ay gumuho na, doon mo lamang matatanto na matagal na pala itong bulok sa loob. Ganito ang nararamdaman ni Isadora habang nakatitig siya sa kanyang bagong mukha sa harap ng salamin ng mansyon. Hinahaplos niya ang kanyang pisngi. Ang balat na ito ay hindi sa kanya. Ang ilong na ito ay binuo mula sa mga hiwa ng kutsilyo at ang mga matang ito ay bunga ng libu-libong piso na ninakaw niya mula sa tiwala ng isang kaibigan. Naalala ni Isadora ang kanilang kabataan sa isang maliit na barangay sa Cebu. Habang si Samaria ay laging nakasuot ng malinis na uniforme at may baong masasarap na pagkain, si Isadora naman ay kailangang makipagsapalaran sa tirang kanin at ng kanyang nanay Rosa. Isadora, heto, may luma akong damit na hindi ko na ginagamit. Bagay ito sa'yo. Madalas sabihin ni Samaria noon nang may kasamang matamis na ngiti. Ngunit para kay Isadora, ang bawat piraso ng telang ibinibigay ni Samaria ay parang isang tanikala na nagpapaalala sa kanya na siya ay laging pangalawa lamang, na siya ay laging tatanggap ng tira-tira. Doon nagsimulang mamuo ang isang madilim na pangarap. Sa bawat gabi na nakikita niyang masaya si Samaria kasama si Aurelio, ang arkitektong matagal na rin niyang lihim na minamahal na darama ni Isadora na parang linanakawan siya ng tadhana. Why her? Bakit siya na may lahat na? Siya pa rin ang makakakuha sa lalaking gusto ko. Ang tanong na ito ang naging lason sa kanyang isipan. Ang kanyang obsesyon ay humantong sa isang desperadong desisyon nang pumunta si Samaria sa Singapore para sa kanyang mahabang gamutan. Nakaharap niya si Dr. Baltasar Quinto, isang lalaking ang konsensya ay kasing nipis ng kanyang scalpel. Kayang-kaya, kitang gawing kakambal ni Samaria Reyes, Isadora. Pero tandaan mo, ang mukha ay madaling kopyahin. Pero ang bawat hiwa ay may kapalit na utang. Ang babala ng doktor na may kasamang nakakangilabot ng ngisi. Hindi nag-atubili si Isadora. Tiniis niya ang hapdi ng bawat tahi, ang pamamaga ng kanyang buong mukha sa loob ng ilang buwan na pagtatago sa isang madilim na apartment sa Manila. Sa bawat sandali ng sakit, ang iniisip niya lang ay ang bisig ni Aurelio at ang karangyaan ng buhay na malapit na niyang mapa sa kamay. Ngayon, habang nakasuot siya ng mamahaling sutla, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Aurelio at niyakap siya mula sa likod. Sam, my love, bakit gising ka pa? Masyadong malakas ang ulan sa labas. Baka lamigin ka. Bulong ng lalaki sa kanyang tenga. Bahagyang nanginig ang balikat ni Isadora. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka sa isang iglap ay magising ang lalaki mula sa panaginip na ito. I'm just thinking about our future, Aurelio. I want us to be happy, away from all the ghosts of our past.
Sagot niya sa wikang Taglish. Pilit na ginagaya ang banayad na tono ng boses ni Samaria. Sa loob ng kanyang puso, sinasabi niya sa sarili, "Ako na ang asawa mo ngayon, Aurelio. Wala nang makakaagaw sa iyo sa akin, kahit ang totoong Samaria pa." Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng marinig ang isang malakas na katok mula sa ibaba ng mansyon. Ang bawat hampas ng kamay sa bakal na gate ay tila isang babala na hindi lahat ng kasinungalingan ay kayang ibaon sa limot. Lumapit ang isa sa mga kasambahay at may dalang balita na ikinaputla ni Isadora. "Ma'am Sam, may matandang babae po sa labas. Hinahanap daw po si Isadora Vergara. Hindi po siya maalis-alis kahit itaboy ng security. Sabi niya, anak daw niya ang nakatira dito." Ulat ng katulong, nanigas si Isadora. Alam niyang iyon ang kanyang nanay Rosa. Ang babaeng iniwan niya sa hirap para makuha ang mukhang ito. Ang babaeng tanging nakakaalam kung sino talaga ang nagtatago sa likod ng magandang maskara. Lumingon si Aurelio. Puno ng pagtataka ang mga mata. "Isadora? Di ba siya yung kaibigan mong sumama sa Singapore pero nawawala na raw ngayon? Bakit siya hinahanap ng nanay niya dito?" Tumibok ng mabilis ang puso ni Isadora. Tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Kailangan niyang gumawa ng paraan bago pa mabuksan ang pintuan ng katotohanan na matagal na niyang sinubukang ikandado. Ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging lason sa lalamunan kapag ang lasa nito ay hindi na tumutugma sa tamis ng alaala. Sa hapagkainan ng mga Reyes, ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan, kundi isang pader na unti-unting kumakapal sa pagitan ng mag-asawa. Nakaupo si Aurelio sa dulo ng mesa, pinagmamasdan ng kanyang asawa na si Samaria o ang babaeng inaakala niyang si Samaria habang ito ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Dati, ang bawat galaw ni Samaria sa kusina ay parang isang sayaw. Alam niya ang eksaktong dami ng asukal sa kape ni Aurelio at ang kanyang paboritong humba ay laging may bango ng star anise na nanunuot hanggang sa puso. Ngunit ngayong gabi, ang ulam na nakahain ay tila gawa ng isang estranghero. Masyadong maalat, masyadong matapang, at walang kaluluwa. "Darling, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Masama ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Isadora habang pilit na pinapalambot ang kanyang tinig. Lumapit siya at humawak sa balikat ni Aurelio. Ngunit ang lalaki ay bahagyang umiwas. Isang pagkilos na hindi rin niya maipaliwanag sa kanyang sarili. "Busog lang ako, Sam. Marahil ay napagod lang sa opisina." Matipid na sagot ni Aurelio. Tinitigan niya ang mga kamay ng babae. Ang mga daliri nito ay may suot na mamahaling singsing. Ngunit tila nawala ang mga maliliit na kalyo na nakuha ni Samaria mula sa kanyang hilig sa paghahalaman. "Nagluto ka ba talaga nito? Parang iba ang timpla." Bahagyang napatigil si Isadora. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, tila isang babala sa paparating na bagyo. "Maraming nagbago sa akin simula nang maaksidente ako sa Singapore, Aurelio. Pati ang panlasa ko, tila nag-iba na rin. Huwag mo naman akong pilitin na maging perpekto agad." Gumamit siya ng gaslighting, isang paraan upang baligtarin ang sitwasyon at gawing kasalanan ni Aurelio ang kanyang pagduda. "Parang hindi mo na ako mahal dahil lang sa isang ulam." Bago pa makasagot si Aurelio, ang marahang pagkatok sa pinto ng kusina ang nagpabaling sa kanilang atensyon. Pumasok ang kanilang matandang labandera, si Aling Teodora, na may dalang isang maliit na garapon ng mitsang kalamansi. "Sir Aurelio, may nag-iwan po nito sa gate. Sabi po ng naghahatid, para daw po ito sa inyo. Espesyal na gawa raw po ito mula sa lumang recipe ng inyong nanay." Ulat ng matanda bago dahan-dahang inilapag ang garapon sa mesa. Nang makita ni Aurelio ang garapon, tila tumigil ang mundo. Ang pagkakaayos ng tela sa ibabaw ng takip, ang paraan ng pagkakatali ng pising abaka,
Iyon ay isang lihim na komunikasyon na tanging silang dalawa lang ni Samaria ang nakakaalam. Isang tradisyon na ginagawa ni Samaria tuwing may nararamdaman siyang bigat sa loob. Dali-daling binuksan ni Aurelio ang garapon at kumuha ng kaunti gamit ang kutsara. Sa sandaling dumampi ang mitsang sa kanyang dila. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila sumigaw. Iyon ang lasa ng kanyang tahanan. Iyon ang tunay na Samaria. Sino ang nagabot nito, Aling Teodora? Mabilis na tanong ni Aurelio. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Isang babae po na nakabalabal ang mukha, sir. Hindi ko po masyadong namukaan dahil madilim sa labas. Sagot ng matanda bago lumabas ng silid. Naramdaman ni Isadora ang panganib. Alam niyang hindi siya ang gumawa niyon at alam niyang ang tunay na may-ari ng buhay na ito ay nasa paligid lang, nagmamasid at naghihintay. Galit niyang hinablot ang garapon mula sa kamay ni Aurelio. Aurelio, huwag kang kumain ng kung ano-anong galing sa labas. Baka may lason niyan o galing sa mga taong gustong manira sa atin. Sigaw ni Isadora at sa isang marahas na pagkilos, binitawan niya ang garapon sa sahig. Ang tunog ng nabasag na salamin ay yumanig sa katahimikan ng kusina. Ang mitsang kalamansi ay kumalat sa sahig, humalo sa mga piraso ng bubog. Nanatiling nakatitig si Aurelio sa kalat. Ang kanyang mukha ay blanko, ngunit sa loob ay nag-aalab ang isang apoy ng pagduda na hindi na kailanman mapapatay. Bakit mo ginawa yon, Sam? Mahinang tanong ni Aurelio. Ang kanyang tinig ay puno ng lamig na tila yelo. Dahil nag-aalala ako sa'yo. Depensa ni Isadora, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Simula nang bumalik ako, wala ka nang ginawa, kundi questionin ako. Ako ang asawa mo. Bakit mas pinaniniwalaan mo ang isang garapon ng mitsang kaysa sa akin? Hindi sumagot si Aurelio. Lumabas siya ng kusina nang walang pasabi. Iniwan ang huwad na asawa sa gitna ng mga nabasag na alaala. Pumasok siya sa kanyang opisina at hinalungkat ang isang lumang drawer. Doon, nahanap niya ang isang lihim na sulat na isinilid ni Samaria bago ito umalis patungong Singapore. Isang sulat na may isang pangako na tanging ang tunay na asawa lamang ang makakatupad. Binasa ni Aurelio ang huling linya. Kapag nawala ang lahat, hanapin mo ako sa amoy ng kalamansi sa ilalim ng ulan. Napatingin si Aurelio sa bintana kung saan patuloy ang buhos ng ulan. Sa labas ng gate, sa ilalim ng madilim na puno, aninag niya ang isang anino ng babaeng nakatayo. Tahimik, naghihintay, at tila tumatawag sa kanyang kaluluwa. Ang pinakamahirap ng paglalakbay ay hindi ang pagpunta sa malayong lugar, kundi ang pagbabalik sa sarili mong tahanan bilang isang estranghero. Nakatayo si Samaria sa tapat ng malaking gate ng mansyon ni Lola Esmeralda, ang ina ni Aurelio. Ang bahay na ito ay naging saksi sa kanyang mga unang hakbang bilang isang asawa sa mga tuwa at iyak at sa mga pangarap na binuo nila ni Aurelio. Ngunit ngayon, suot ang isang simpleng duster at isang manipis na belo na tumatakip sa kanyang mga peklat. Siya ay lumalapit hindi bilang donya, kundi bilang isang aplikanteng katulong. Sino ang nagrekomenda sa iyo, Inday? Ang boses ni Lola Esmeralda ay kasing talas pa rin ng dati, puno ng awtoridad at pagdududa. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya na gawa sa nara, pinagmamasdan ng babaeng nakayuko sa kanyang harapan. Wala po, ma'am. Nabalitaan ko lang po na naghahanap kayo ng bagong tagapagluto at tagapag-alaga. Sagot ni Samaria. Pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Ginamit niya ang pangalang Mara, isang bahagi ng kanyang tunay na pangalan na hinding-hindi makikilala ni Isadora. Kailangan ko lang po ng trabaho para mabuhay. Tinitigan siya ni Lola Esmeralda ng matagal. May kakaiba sa mga mata ng babaeng ito, isang lalim ng lungkot na tila pamilyar sa matanda. Sige, simulan mo muna sa paglilinis ng kusina at paghahanda ng aking tsa. Pero babalaan kita, hindi ako madaling masiyahan. Ang huling katulong ko ay pinalayas ko
dahil hindi niya makuha ang tamang timpla ng aking paboritong tsaang luya. Doon nagsimula ang tahimik na laban ni Samaria. Sa bawat kuskos niya ng sahig, sa bawat pagpunas ng mga muebles na siya mismo ang pumili noon, nadarama niya ang hapdi ng katotohanan. Ngunit ginawa niya ang lahat ng may pagmamahal. Inayos niya ang mga unan sa paraang gusto ni Lola Esmeralda. Ang bawat sulok ay dapat pantay. Inihanda niya ang tsaang luya na may tamang dami ng pulot at isang pirasong pandan. Eksaktong-eksakto sa panlasa ng matanda. Nang ilapag ni Samaria ang tsa sa harap ni Lola Esmeralda, ang matanda ay natigilan pagkahigop ng unang beses. Ipinikit nito ang kanyang mga mata at tila bumalik sa isang alaala. Mara, saan mo natutunan ng ganitong timpla? Sa isang mabait na amo po noon, ma'am. Tinuruan niya ako ng mga bagay na nagpapasaya sa kanyang pamilya. Mahinahong sagot ni Samaria. Lumapit si Samaria at, sa isang likas na pagkilos, kinuha ang kamay ni Lola Esmeralda para magmano. Ang paraan ng kanyang pagyuko, ang dahan-dahang paglapat ng noo sa likod ng kamay ng matanda, at ang banayad na amoy ng sampagwita sa kanyang buhok ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa puso ni Lola Esmeralda. Iyon ang eksaktong galaw ni Samaria, ang tunay niyang menugang. Samaria, penbulong ng matanda, ngunit agad ding binawi. Hindi maaari. Ang asawa ng anak ko ay nasa kabilang bahay, abala sa paggastos ng pera at pakikipag-away sa mga katulong. May problema po ba, ma'am? Tanong ni Samaria, habang ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa pagnanais na yakapin ng biyenan. Wala. May naalala lang akong isang taong matagal ko nang hindi nakikita, sagot ni Lola Esmeralda. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mara. Alam mo, ang babaeng nakatira ngayon sa tabi ng anak ko. May mukha siya ng minugang ko, pero wala siyang puso nito. Sa bawat araw na kasama ko siya, tila mas lalong lumalayo ang loob ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Samaria na meron siyang kakampi. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang marinig ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa tapat ng mansyon. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa graba ay tila isang babala. Pumasok si Isadora sa loob ng mansyon, nakasuot ng isang mamahaling damit at puno ng alahas. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang yabang, tila siya ang reyna ng buong Cebu. Lola Esmeralda, bakit po hindi niyo sinasagot ang mga tawag ko? At sino ang babaeng ito na mukhang galing sa basurahan? Nanigas si Samaria. Nakatalikod siya kay Isadora, ngunit nadarama niya ang nanunuot na tingin ng kaibigang nagkanulo sa kanya. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagnanais na humarap at isigaw ang katotohanan, ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Siya ang bago kong katulong, Samaria, at huwag mo siyang bastusin sa harap ko, matigas na sagot ni Lola Esmeralda. Lumingon si Isadora, pilit na sinusuri ang anino ng babaeng nakayuko sa gilid. Humarap ka sa akin, Inday. Gusto kong makita kung sino ang pinagkakatiwalaan ng biyenan ko. Ang tibok ng puso ni Samaria ay naging isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang humarap, ngunit pinanatili niyang nakababa ang kanyang belo. Sapat na upang makita lamang ang kanyang mga mata na puno ng pait at determinasyon. Magandang hapon po, Ma'am Samaria, sabi ni Samaria sa isang boses na pilit niyang ginawang paos. Nanliit ang mga mata ni Isadora. May kakaiba sa mga matang iyon. Isang kinang na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Isang takot na hindi niya maipaliwanag ang gumapang sa kanyang likuran. Tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Lumuhod ka, Inday. Linisin mo ang putik sa sapatos ko. Siguraduhin mong kikinang yan bago ako umalis. Dahil mas mahal pa ang halaga ng suot ko kaysa sa buong buhay mo. Ang boses ni Isadora
ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng salas ni Lola Esmeralda. Inihagis niya ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ng baka na may mga bakas pa ng basang lupa sa paanan ni Samria. Nakatayo si Isadora nang may pagmamalaki, ang kanyang kamay ay nakapamaywang habang ang suot niyang singsing, ang singsing na ibinigay ni Aurelio kay Samaria sa kanilang ikalimang anibersaryo, ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Dahan-dahang lumuhod si Samaria. Ang bawat pagtama ng kanyang tuhod sa malamig na sahig ay tila isang pag-amin sa kanyang kasalukuyang pagkatalo. Kinuha niya ang isang malinis na basahan at sinimulang kuskusin ng putik. Habang ginagawa niya ito, nakikita niya ang sarili niyang mukha sa refleksyon ng makintab na balat ng sapatos. Ang mukhang ninakaw sa kanya. Ang mukhang ngayon ay ginagamit upang hiyain siya. Ang kanyang puso ay parang isang piraso ng papel na unti-unting pinupunit. Bawat hibla ay nagdadala ng matinding hapdi na halos hindi niya kayang tiisin. Bakit ka nakayuko? Natatakot ka bang makita ang kagandahan ko? Panunukso ni Isadora habang humihigop ng tsa na tila isang tunay na donya. Alam mo, Mara, may pagkakataon na parang nakikita ko ang sarili ko sa iyo noong wala pa akong lahat ng ito. Pero ngayon, look at me. I have the power, the money, and the most handsome husband in Cebu. At ikaw, mananatili kang tagalinis ng dumi ng iba. Hindi umimik si Samaria. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng sapatos, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang imbakan ng puot na unti-unting nag-aapoy. Nang matapos siyang maglinis, dahan-dahan siyang tumayo. Nagkataon na pansamantalang lumabas si Lola Esmeralda upang sagutin ang isang tawag sa telepono na nag-iwan sa dalawang babae sa loob ng silid. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Samaria. Lumapit siya ng bahagya kay Isadora. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang marinig ang bawat bulong, ang bawat paghinga. Tiningnan ni Samaria si Isadora ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng awtoridad na hindi kayang tularan ng kahit sinong impostor. Kumusta ang pakiramdam, Isadora? Bulong ni Samaria sa isang paos ngunit matalim na tinig. Masarap ba ang matulog sa kama na hindi sayo? Masarap ba ang yakap ng lalaking kailanman ay hindi ka makikilala dahil ang mahal niya ay ang mukhang suot mo at hindi ang maitim mong kaluluwa? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Isadora. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya ang tasa ng tsaa na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na pilit binubuhay ng makeup. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalang yon? Nauutal na tanong ni Isadora habang pilit na inaatras ang kanyang upuan. Hindi mahalaga kung sino ako ngayon, patuloy ni Samaria habang lalong lumalapit. Pero tandaan mo ito, ang bawat kasinungalingan ay may hangganan. At kapag natanggal na ang maskara mo, ano na lang ang ititira mo kay Aurelio? Ang katotohanan na isa kang magnanakaw? Sa sobrang takot at galit, itinaas ni Isadora ang kanyang kamay at isang malakas na tunog ng palad ang tumama sa pisngi ni Samaria. Namula ang balat ni Samaria, ngunit hindi siya natumba. Hindi rin siya umiyak. Sa halip, ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting nagpadama kay Isadora ng isang uri ng takot na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. Saktan mo pa ako, Isadora, pero hindi mo mabubura ang katotohanan na habang buhay kang magiging anino lang ng isang Samaria Reyes. Muling bulong ni Samaria. Narinig nila ang mga hakbang ni Lola Esmeralda na pabalik na sa salas. Agad na nagbago ang anyo ni Isadora. Mabilis siyang kumuha ng isang gintong kwintas sa kanyang bag at palihim itong isinilid sa bulsa ng apron ni Samaria. Pagkatapos, bigla siyang sumigaw at nagkunwaring umiiyak. Lola Esmeralda, tulong po!
ang katulong niyo. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang kwintas ko habang nililinis niya ang sapatos ko. Sigaw ni Isadora habang itinuturo si Samaria nang may nanginginig na daliri. Pumasok si Lola Esmeralda na may pag-aalala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Samaria, pagkatapos ay kay Isadora. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Ano ang nangyayari dito, Samaria? Tanong ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa bawat galaw ni Mara. Tingnan niyo po ang bulsa niya, Lola. Sigurado akong nandoon ang kwintas ko. Dagdag pa ni Isadora, ang kanyang boses ay puno ng pekeng hinagpis. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Samaria. Alam niya ang bitag, ngunit alam din niya na ang bawat pagsubok na ito ay bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa pagbawi ng kanyang buhay. Ngunit ang tanong sa kanyang isipan ay, paniniwalaan ba siya ni Lola Esmeralda? O ito na ang katapusan ng kanyang pagkakataon na makabalik sa piling ng kanyang pamilya? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang tao ang dumi ng pagkakaakusa bago tuluyang sumabog ang kanyang pagkatao? O baka naman, ang kwintas na yon ang magiging susi upang mabuksan ang mas malalim pang lihim na itinatago ni Isadora? Ang balat ay maaring maghilom, ngunit ang mga marka ng kahapon ay hinding-hindi mabubura ng kahit anong operasyon. Ang kaisipang ito ang tila isang multong naglalakad sa isipan ni Aurelio habang nakatitig siya sa kisame ng kanilang madilim na silid. Sa tabi niya, mahimbing ang tulog ni Isadora, ang babaeng may mukha ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat paghinga nito, tila may isang estrangherong nararamdaman si Aurelio. Ang bawat haplos niya sa balat nito ay tila tumatama sa isang pader na gawa sa yelo. Maganda sa paningin, ngunit walang init ng tunay na pagmamahal. Naalala ni Aurelio ang isang hapon sa Basilica del Santo Niño noong mga bata pa sila. Nadapa si Samaria sa hagdanan at nagkaroon ng isang maliit na hiwa sa kanyang kaliwang balikat. Huwag kang umiyak, Sam. Heto ang panyo ko, sabi ni Aurelio noon habang pinupunasan ng dugo. Ang sugat na yon ay nag-iwan ng isang maliit na peklat na hugis bituin. Isang markang tanging siya lamang ang nakakaalam dahil madalas niya itong halikan tuwing sila ay magkayakap. Dahan-dahang iniangat ni Aurelio ang kumot. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, tinitigan niya ang kaliwang balikat ni Isadora. Ang balat nito ay makinis, maputi at perpekto. Walang bakas ng kahit anong sugat. Walang bakas ng kanilang kahapon. Sam, nasaan ang peklat mo? Mahinang bulong ni Aurelio na tila isang tanong sa hangin. Biglang gumalaw si Isadora at nagising. Agad niyang hinila ang kumot upang takpan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pagtatanggol. Aurelio, anong ginagawa mo? Bakit mo ako pinagmamasdan ng ganyan? Ang peklat mo sa balikat, Sam, bakit wala na ito? Diretsong tanong ni Aurelio, ang kanyang tinig ay puno ng pagduda. Mabilis na nag-isip si Isadora. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang uri ng ngiti na ginagamit niya upang takpan ang kanyang mga kasinungalingan. Darling, nakalimutan mo na ba? Noong nasa Singapore ako, sumailalim din ako sa laser treatment para alisin ang lahat ng mga peklat ko sa katawan. Gusto kong maging maganda para sa'yo. Bakit mo ba ako laging kinu-question? Masama bang gustuhin kong maging perpekto? Muling ginamit ni Isadora ang kanyang sandata, ang pagpapaawa. Muntik na akong mamatay sa aksidente, Aurelio. Ang buong mukha ko ay binuo ng mga doktor at ngayon ay pati ang kawalan ng peklat ko ay pinagdududahan mo. Parang hindi mo na ako kilala. Tumahimik si Aurelio. Tumalikod siya at lumabas ng silid. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil hindi na niya kayang itago ang bigat sa kanyang dibdib. Nagmaneho siya patungo sa mansyon ng kanyang ina, kay Lola Esmeralda. Doon,
Sa katahimikan ng madaling araw, nais niyang hanapin ang kapayapaan na unti-unting nawawala sa kanyang sariling tahanan. Pagdating niya sa mansyon, nakita niya ang isang anino sa hardin. Kahit madilim pa, aninag niya ang bagong katulong na si Mara na abala sa pag-aayos ng mga rosas. Lalapitan sana niya ito upang pagsabihan na pumasok na sa loob, ngunit napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Ang paraan ng paghawak ng babae sa gunting, ang paraan ng kanyang pagyuko upang amuyin ang bawat talulot, at ang marahang paghimas niya sa mga dahon, iyon ay isang ritual na tanging ang kanyang asawa lang ang gumagawa. Si Samaria ay may kakaibang koneksyon sa mga halaman. Tila kinakausap niya ang mga ito tuwing siya ay malungkot. Samaria? Ang pangalang iyon ay kusa na lang lumabas sa mga labi ni Aurelio. Napalingon si Mara. Ang kanyang belo ay bahagyang natanggal na naglantad sa kanyang mga mata sa ilalim ng malamig na liwanag ng bukang liwayway. Sa sandaling iyon, ang oras ay tila tumigil. Nakita ni Aurelio ang isang pamilyar na kislap, isang lalim ng pag-ibig at sakit na hinding-hindi kayang gayahin ng kahit anong operasyon sa mundo. Sir Aurelio, bakit po kayo nandito ng ganitong oras? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pananabik. Lumapit si Aurelio. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila isang tambol na nagbabadya ng isang malaking revelasyon. Napansin niya ang isang panyo na nahulog mula sa bulsa ni Mara. Pinulot niya ito at tinitigan ng sulok ng tela. Doon, nakaborda ang mga titik na S at A. Ang panyong ibinigay niya kay Samaria noong kanilang kasal. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Aurelio habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang panyong ito, ako ang nagbigay nito sa asawa ko. Bago pa makasagot si Mara, lumabas si Lola Esmeralda mula sa pintuan ng mansyon, bit-bit ang isang lumang album ng mga larawan. Ang matanda ay may dalang isang katotohanan na handa ng sumabog. Aurelio, mabuti at nandito ka, sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay pununo ng seryosong tono. May gusto akong ipakita sa iyo, isang bagay na nahanap ko sa mga gamit ng Samaria na nakatira sa bahay niyo. Isang dokumento na hindi dapat naroroon kung siya nga ang tunay mong asawa. Ang hangin sa paligid ay tila naging mas mabigat. Ang bawat paghinga ni Aurelio ay naging isang hamon. Sa pagitan ng babaeng may mukha ng kanyang asawa at ng babaeng may kaluluwa nito, tila ang kurtina ng kasinungalingan ay unti-unti nang nahahawi. Ngunit sapat na ba ang isang panyo at isang peklat upang bawiin ang lahat ng nawala? Huwag mo akong iwan, Sam. Kailangan kita. Bakit tila ang layo-layo mo, kahit nasa harap lang kita? Ang boses ni Aurelio ay basag, puno ng pait at kalituhan, habang nakasandal siya sa pintuan ng kanilang silid. Ang amoy ng alak ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid, isang palatandaan ng gabi ng pagtakas mula sa katotohanang unti-unting lumalamon sa kanyang katinuan. Sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang panyong may bordang S at A, ang tanging angkla niya sa nakaraang tila isang panaginip na lang. Sa loob ng silid naghihintay si Isadora. Nakasuot siya ng isang manipis na sutla. Ang kanyang mukha ay maingat na inayusan upang magmukhang mas bata at mas malapit sa imahe ng Samaria na minahal ni Aurelio. Nang makita niya ang kalagayan ng asawa, isang mapanuring ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya ang takbo ng isip ni Aurelio. Alam niya ang pagdududa nito. At alam niya na ang tanging paraan upang manatili siya sa trono ay ang tuluyang igapos ang lalaki sa isang kasalanang hindi na nito matatakasan. Inakay ni Isadora si Aurelio patungo sa malambot na kama. Ang bawat hakbang nila ay tila pagtulak sa isang matarik na bangin ng pagkakamali. Ang bango ng pabango ni Isadora, isang matapang at banyagang amoy, ay bumabalot sa katinuan ni Aurelio. Pilit na binubura ang alaala ng sariwang amoy ng kalamansi na nahanap niya sa hardin kanina.
Sa ilalim ng malabo at madilaw na ilaw ng lampara, ang mukha ni Isadora ay tila isang perpektong salamin ng kanyang minamahal. Ngunit ang mga mata nito ay may taglay na gutom na hindi kailanman nakita ni Aurelio kay Samaria. Darling, ikaw lang ang pagod. Masyado mong iniisip ang mga bagay na wala naman dito. Bulong ni Isadora habang dahan-dahang tinatanggal ang kurbata ng lalaki. Ang kanyang mga daliri ay gumagapang sa balat ni Aurelio, tila mga baging na sumasakal sa isang puno. Hayaan mong alagaan kita. Ako ang asawa mo, di ba? I am your Samaria. Pumikit si Aurelio ng mariin. Sa kanyang pandinig, ang boses na yon ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig, malabo at nakakalunod. Sam, bakit pakiramdam ko ay isang estranghero ang kayakap ko? Bakit ang lamig ng iyong mga kamay? Ang tanong ni Aurelio ay nauwi sa isang mahabang buntong hininga ng pagsuko. Ang alak at ang pait ng pagduda ay naging isang mabigat na pasanin na nais na niyang ibaba, kahit panandalian lamang. Sa labas ng pintuan, sa madilim na pasilyo ng mansyon, nakatayo si Samaria. May dala siyang tray ng mainit na tsaang luya para sana kay Aurelio. Isang huling pagtatangka na gisingin ang diwa nito. Ngunit ang tray sa kanyang kamay ay unti-unting nanginig hanggang sa marinig ang mahinang pagtama ng tasa sa pitsel. Nakita niya sa bahagyang nakabukas na pinto ang anino ng kanyang asawa, ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay na unti-unting sumusuko sa mga bisig ng babaeng nagnakaw ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat halik na ibinibigay ni Aurelio kay Isadora ay tila isang laso na dumadaloy sa mga ugat ni Samaria. Ang bawat haplos na dapat ay sa kanya, ang bawat salitang mahal kita na binibitawan ni Aurelio habang nakatingin sa ninakaw na mukha ni Isadora ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw. Nais niyang pumasok at itulak ang impostor, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabaon sa semento. Ang sakit ay naging isang malupit na katahimikan na lumalamon sa kanyang kaluluwa. Aurelio, ako yan. Ako ang asawa mo. Pabulong na pagsusumamo ni Samaria sa hangin, habang ang mga luha ay mabilis na bumabagtas sa kanyang mga pisngi, humahalo sa pait ng kanyang kapalaran. Ang tray ay marahan niyang ibinaba sa sahig at tumakas siya patungo sa ulanan. Iniwan ang init ng tahanan para sa lamig na mas masakit pa sa kamatayan. Sa loob ng silid, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isadora habang nararamdaman niya ang pagtibok ng puso ni Aurelio laban sa kanyang dibdib. Alam niyang sa gabing ito, tuluyan na niyang nakuha hindi lang ang pangalan ni Samaria, kundi pati ang huling bakas ng pag-aalinlangan ni Aurelio. Ang bawat paghinga ni Aurelio na tumatama sa kanyang balat ay tila isang sertipiko ng kanyang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanilang malapit na sandali, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa tiyan ni Isadora. Isang pahiwatig ng tadhana na hindi niya inaasahan. Ang gabing ito, na binuo mula sa kasinungalingan at kalituhan, ay magbubunga ng isang buhay na magiging pinakamalaking parusa at pinakamalaking biyaya para sa kanilang lahat. Nang sumapit ang madaling araw, naiwang mag-isa si Isadora sa kama habang si Aurelio ay nakatayo sa bintana, nakatingin sa malayo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na hukay. Hindi alam ni Aurelio na sa gabing iyon, hindi lamang siya nagkasala sa kanyang puso, kundi nagtanim din siya ng isang binhi na magiging mitya ng muling pagkawasak ng kanilang mundo. Paano haharapin ni Samaria ang katotohanan na ang anak na matagal niyang ipinanalangin ay matutupad sa sinapupunan ng kanyang pinakamatalik na kaaway? At kakayanin ba ni Aurelio na tanggapin ang isang biyaya na bunga ng isang masakit na pagkakamali? Buntis ako, Aurelio. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng bunga ng ating pagmamahalan. Magiging tatay ka na. Ang mga salitang yon ni Isadora ay tila isang malakas na kulog
na yumanig sa buong salas ng mga reyes. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa kanyang tiyan, habang ang isang matagumpay na ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin, pumapasok sa bawat sulok ng mansyon at sumasakal sa puso ni Samaria na noon ay abala sa pag-ayos ng lamesa para sa almusal. 8 taon. 8 taon na nanalangin si Samaria, dumaan sa hindi mabilang na mga iniksyon, operasyon, at mga gabing puno ng yak sa Singapore para lamang magkaroon ng anak. Ang bawat patak ng gamot sa kanyang katawan ay tanda ng kanyang pagsusumamo sa langit. Ngunit sa isang iglap, ang biyayang ipinagkait sa kanya ay ibinigay sa babaeng nagnakaw ng kanyang mukha at nagnakaw ng kanyang asawa sa loob lamang ng isang gabi ng pagkakamali. Napabitaw si Samaria sa hawak na sandok. Ang tunog ng bakal na tumama sa marmol na sahig ay tila isang hiyaw ng kanyang nadurog na pag-asa. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang paligid ay tila umiikot. Ang amoy ng pritong kanin at tsokolate na dati ay nagpapasigla sa kanya. Ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuka sa kanyang sikmura. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Bawat tibok ay may kasamang hapdi na halos hindi niya kayang dalhin. Sam, totoo ba ito? Ang tinig ni Aurelio ay puno ng gulat, ngunit may kalakip na isang uri ng bigat na tila isang tanikala. Lumapit siya kay Isadora at sa harap ni Samaria ay dahan-dahang niyakap ang impostor. Ang yakap na yon ay tila huling pako sa krus na pinapasan ni Samaria. Yes, darling. The doctor confirmed it this morning. Sagot ni Isadora ng may halong lambing, habang ang kanyang mga mata ay pasimpleng nakatingin kay Mara. Ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi kislap ng isang masayang ina, kundi ang kislap ng isang mandaragit na kakatapos lang makuha ang kanyang biktima. Kaya kailangan mo nang pirmahan ang paglipat ng ilang property sa pangalan ko. Para na rin ito sa security ng ating anak. Hindi nakatiis si Lola Esmeralda. Tumayo ang matanda mula sa kanyang silya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Isang gabi lang ang lumipas simula nang maging maayos kayo, at ngayon ay buntis ka na. Samaria, alam nating pareho ang kondisyon mo sa Singapore. Ang mga doktor doon ay nagsabi na malabo na itong mangyari. Lola, miracles happen. Mabilis na depensa ni Isadora, ang kanyang boses ay biglang naging matapang. Bakit po ba parang hindi kayo masaya? Gusto niyo po bang mawalan ng tagapagmana ang mga reyes? O baka naman mas pinaniniwalaan niyo ang mga bulong ng kung sino-sino kaysa sa katotohanan ito? Tumingin si Isadora kay Mara nang may masamang balak. Hoy Mara, bakit nakatayo ka lang dyan? Linisin mo ang kalat na ginawa mo. At pagkatapos, ihanda mo ang lahat ng gamit ko. Gusto kong magpahinga sa kwarto dahil masela ng pagbubuntis ko. Ayaw kong may nakikita akong mga taong malas sa paligid ko. Lumapit si Samaria at dahan-dahang pinulot ang sandok sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pait na nararamdaman niya. Sa bawat pagyukod niya, ang kanyang mga luha ay pilit na nananatili sa kanyang mga mata. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng kanyang kaaway. Opo, Ma'am Samaria. Mahinang sagot ni Samaria, ang bawat letra ay tila isang paghiwa sa kanyang sariling dila. Nang dumaan si Isadora sa tabi niya, sinadya nitong mabangga ang balikat ni Samaria at bumulong ng napakahina na tanging sila lang ang makakarinig. I told you, Isadora, the face is just the beginning. Now, I have his blood inside me. You are officially erased. Naiwang mag-isa si Samaria sa kusina habang naririnig niya ang tawanan ni Isadora at ang pag-uusap nila tungkol sa kinabukasan ng bata. Ang bawat tawa nila ay parang mga martilyo na nagpapako sa kanya
sa isang buhay na punong-puno ng kawalang katarungan. Ang bawat plano nila para sa sanggol ay tila mga anino na sumasakal sa kanyang mga pangarap. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang sakit ang naramdaman ni Samaria sa kanyang sariling dibdib. Isang hapdi na hindi lamang mula sa kanyang damdamin, kundi mula sa kanyang mahinang puso. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang mundo ay unti-unting naging malabo, hanggang sa ang huling nakita niya ay ang anino ni Aurelio na masayang inaalalayan ang huwad na asawa paakyat ng hagdan. Sa sandaling iyon, ang tanging hiling ni Samaria ay ang mawala na lang ang lahat ng sakit. Ngunit sa kailaliman ng kanyang kamalayan, isang boses ang bumulong. Huwag kang susuko. Ang biyayang yan ay maaaring maging susi sa iyong muling pagkabuhay. Narito ang katotohanan na matagal ninyong ikinubli sa ilalim ng mga tahi at kasinungalingan. Ang dugong nananalatay sa batang yan ay maaring sa akin, ngunit ang babaeng katabi ko ngayon ay kailanman ay hindi naging bahagi ng aking buhay. Ang boses ni Aurelio ay dumagundong sa loob ng bulwagan ng parokya sa Cebu, na tila isang hatol mula sa langit. Sa gitna ng pagdiriwang para sa darating na sanggol, ang lahat ng mga panauhin ay naging estatwa sa kanilang kinalalagyan. Ang bango ng mga bulaklak at ang ingay ng tawanan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Aurelio sa gitna ng entablado. Hawak ang isang kulay kape na sobre na naglalaman ng resulta ng DNA na lihim nilang ipinagawa ni Lola Esmeralda. Sa kabilang dulo ng bulwagan, bumukas ang malaking pintuang nara. Isang babae ang dahan-dahang pumasok, suot ang isang simpleng puting Filipiniana. Wala na ang bilong tumatakip sa kanyang mukha. Wala na ang mga benda. Sa tulong ng isang matapat na doktor na naawa sa kanyang kalagayan, ang mga peklat ni Samaria ay naghilom na naglantad sa kanyang tunay na kagandahan, ang kagandahang puno ng dangal at pait ng karanasan. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Bakit dalawa sila? Sino ang tunay na Samaria Reyes? Ang mga mata ng mga tao ay palipat-lipat mula kay Isadora na nasa entablado patungo sa babaeng kapapasok pa lamang. Sila ay parang kambal na pinagbiyak na bunga. Ngunit ang isa ay may ningning ng katotohanan, habang ang isa naman ay may dilim ng takot. Nanigas si Isadora sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng juice sa kanyang kamay ay nanginig hanggang sa mabitawan niya ito. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagguho ng kanyang mundong gawa sa buhangin. Aurelio, anong ibig sabihin nito? Bakit mo hinahayaang pumasok ang baliw na katulong na yan sa ating party? Guard, ilabas niyo ang impostor na yan. Ang sigaw ni Isadora ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay naging matinis at nakakarindi. Huwag kang gumalaw, Isadora. Ang matigas na utos ni Lola Esmeralda habang tumatayo mula sa kanyang upuan sa harap. Ang babaeng tinatawag mong impostor ay ang babaeng nag-alaga sa akin ng may tunay na pagmamahal habang ikaw ay abala sa paglustay ng pera ng pamilya namin. Ang mga mata niya, ang boses niya, iyan ang Samaria na kilala ko. Lumapit si Samaria ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng katatagan sa ibabaw ng makintab na sahig. Nang makarating siya sa harap ni Aurelio, tumingin siya sa mga mata ng asawa. Aurelio, hindi mo kailangan ng papel para malaman kung sino ako. Tumingin ka sa aking mga mata. Hawakan mo ang aking mga kamay. Ang mga palad na ito ay may mga marka ng ating pagtatanim ng mga rosas sa ating hardin. Ang mga daliring ito ang nagpahid ng iyong mga luha noong pumanaw ang iyong ama. Lumapit si Aurelio at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ni Samaria. Naramdaman niya ang maliliit na kalyo, ang init na pamilyar sa kanyang kaluluwa, at ang tibok ng puso na tumutugma
sa kanyang sariling hininga. Patawarin mo ako, Sam. Patawarin mo ako kung naging bulag ako. Bulong ni Aurelio habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Nang makita ni Isadora na tuluyan na siyang naiiwan sa gitna ng entablado, ang kanyang katinuan ay tuluyan ng bumitaw. Tumawa siya ng malakas, isang tawang puno ng pait at kabaliwan. Ha ha ha! Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Oo, ako si Isadora. Ako ang kumuha ng mukha mo sa Maria. Dahil pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong maging anino mo. Agad na kumuha si Isadora ng isang matulis na piraso ng nabasag na kristal mula sa sahig. Itinutok niya ito sa kanyang sariling tiyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Lalapit kayo o papatayin ko ang batang ito. Aurelio, sa akin ang batang ito. Sa akin ang tagapagmana mo. Kapag nabilanggo ako, isasama ko ang anak mo sa hukay. Ang buong bulwagan ay napuno ng hiyawan ng takot. Ang bawat tao ay napaatras. Nakatayo si Isadora sa gitna. Isang sugatang mandaragit na handang manira ng lahat bago tuluyang sumuko. Ang hangin ay tila naging yelo sa lamig at ang bawat paghinga ni Samaria ay naging isang dalangin. Isadora, huwag mong gawin iyan. Ang bata ay walang kasalanan. Ang pagsusumamo ni Samaria habang dahan-dahang iniuunat ang kanyang kamay. Ngunit ang mga mata ni Isadora ay wala nang nakikita kundi ang dilim ng pagkatalo. Sa isang biglaang pagkilos, itinaas niya ang kristal. Ang huling nakita ng lahat ay ang anino ng isang babaeng tila na wala ng direksyon, habang ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay umaalingaw-ngaw sa labas ng parokya. Isumpa mo na ako, Samaria. Tapusin mo na ang kahihiyang ito dahil wala na akong mukhang ihaharap sa mundo. Sigaw ni Isadora, puno ng desperasyon. Ang kanyang hiyaw ay umalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan, tila isang sugat na muling nabuksan sa harap ng lahat. Nakaluhod siya sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan, habang ang matulis na piraso ng kristal ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang bawat patak ng luha niya ay humahalo sa makintab na make-up na unti-unting nabubura, naglalantad sa tunay na takot at pagsisisi na matagal niyang ikinubli sa likod ng isang maskara. Nakatayo sa kanyang harapan si Samaria, ang tunay na reyna ng tahanang Reyes. Ang kanyang puting Filipiniana ay tila isang liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pait na hindi kayang pawiin ng kahit anong hustisya. Tiningnan niya ang babaeng dati ay itinuring niyang kapatid, ang babaeng binigyan niya ng lahat, ngunit mas piniling nakawan siya ng buhay. Sa tingin mo ba ay ganoon lang kadali iyon, Isadora? Mahinahon ang boses ni Samaria, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Ang mamatay ay isang pagtakas. Ang mabuhay at dalhin ng bigat ng iyong kasalanan sa bawat paghinga mo, iyon ang tunay na parusa. Agad na lumapit ang mga pulis upang gapusin ang mga kamay ni Isadora. Ang tunog ng mga bakal na posas na naglalapat ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Maraming tao ang nanonood. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na sumasakal sa katinuan ni Isadora. Ang hiya, ang tinatawag nating hiya sa ating kultura, ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya. Mas masakit pa sa anumang latigo. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang napahawak si Isadora sa kanyang tiyan at dumaing ng malakas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga binti ay nanginig hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay sa bisig ng mga awtoridad. Doon, sa gitna ng kahihiyan, ang kalikasan ay nagbigay ng sarili nitong paalala. Ang batang nasa kanyang sinapupunan, ang dugong nagmula kay Aurelio,
ay nagsimulang lumaban para sa sarili nitong buhay. Dinala si Isadora sa ospital sa ilalim ng bantay ng mga pulis. Sa labas ng silid ng emergency room, nakatayo si Aurelio. Ang kanyang mga balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay blanko. Hindi niya alam kung paano titingnan si Samaria. Ang bawat sandali na kasama niya ang impostor, ang bawat halik na ibinigay niya rito, ay tila isang laso na dumudumi sa kanyang pagkatao. Aurelio, tawag ni Samaria habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Huwag kang lumapit, Sam. Pabulong na sagot ni Aurelio. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamuhi sa sarili. Hindi ko kayang tingnan ang sarili ko sa salamin. Paano ko nagawang hindi ka makilala? Paano ko nagawang yakapin ang babaeng iyon habang ikaw ay nagdurusa sa labas? Nagkasala tayong lahat, Aurelio. Ang mahalaga ay narito na ako. Pag-alo ni Samaria, ngunit ramdam niya ang malaking pader na namamagitan sa kanila. Ang pagtataksil, kahit hindi sinasadya, ay nag-iwan ng isang lamat na hindi basta-basta maghihilom. Lumabas ang doktor at nagbigay ng balita na lalong nagpabigat sa kanilang sitwasyon. Ligtas ang ina, ngunit ang pagbubuntis ay masyadong maselan dahil sa tindi ng stress at may isa pa kaming nalaman. Ang pasyente ay may malalang depresyon at posibleng mauwi sa psychosis kung hindi maaalagaan ng maayos. Tumingin si Samaria sa salamin ng pintuan ng ospital. Nakita niya roon si Isadora, nakahiga, maputla, at mukhang isang batang nawawala sa gitna ng kagubatan. Sa kabilang dako, naroon ang kanyang sariling refleksyon. Ang mukhang kailanman ay hindi na magiging katulad ng dati dahil sa mga karanasan ng nakaraan. Naharap si Samaria sa pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Maaari niyang hayaang mabulok si Isadora sa kulungan at hayaang mamatay ang bata sa loob ng sinapupunan nito. Iyon ang hustisya sa mata ng tao. Ngunit sa puso ng isang babaeng dumaan sa 8 taon ng pangungulila sa isang anak, may isang boses na bumubulong. Ang bata ay walang kasalanan. Ang bata ay bunga ng isang panalangin. Kahit sa maling paraan ito dumating. Puntahan mo siya, Aurelio, utos ni Samaria, habang ang kanyang puso ay tila pinupunit sa dalawa. Kailangan ka ng anak mo at kailangan niya ng taong magpapaalala sa kanya na tao pa rin siya sa kabila ng lahat. Ngunit paano ka, Sam? Tanong ni Aurelio nang may pag-aalala. Ako? Ako ang magiging lakas mo. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang sa sariling kaligayahan, kundi sa kakayahang magpatawad sa mga bagay na tila hindi mapapatawad. Habang naglalakad palayo si Samaria sa pasilyo ng ospital, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang sariling dibdib. Ang kanyang sakit sa puso ay muling nagparamdam, isang paalala na ang kanyang oras ay maaaring hiram na lamang. Sa bawat hakbang niya, ang bawat pagtibok, ay tila isang dalangin para sa isang kinabukasang hindi niya alam kung mapapansin pa niya. Anong uri ng pagmamahal ang kailangang ibigay ng isang asawa para yakapin ang anak ng kanyang kaaway? At kakayanin ba ng langit na pagalingin ang mga sugat na sadyang ibinaon ng malalim sa kaluluwa ng pamilyang Reyes? Patawad. Iyan ang tanging salitang nais kong iwan sa iyo bago pumikit ang aking mga mata. Aurelio, huwag mong kamuhian ang bata. Dahil siya ang huling piraso ng ating pag-ibig, kahit sa masakit na paraan siya dumating. Ang tinig ni Samaria ay halos isang pabulong na lamang, kasing hinhin ng hanging dumarampi sa mga kurtina ng puting silid sa ospital. Nakahiga siya sa kama, ang kanyang balat ay tila kasing puti na ng mga kumot na bumabalot sa kanya. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikipaglaban, isang mabigat na pasanin na tila hindi na kayang dalhin ng kanyang mahinang puso. Sa labas ng silid, ang langit ng Cebu ay madilim. Nagbabadya ng isang bagyong tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kabilang dako ng ospital, sa loob ng isang silid na may mga rehas sa bintana,
Nakaupo si Isadora. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang yabang. Ang kanyang mukha, ang mukhang ninakaw niya kay Samaria, ay nakasubsob sa kanyang mga tuhod. Pumasok ang kanyang nanay Rosa, ang matandang babaeng binaliwala niya, ang ina na itinakwil niya dahil sa kahihiyan ng kahirapan. Anak, ang tawag ng matanda, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ni Isadora. Ang kamay ng kanyang ina ay magaspang, puno ng kalyo mula sa paglalaban ng damit ng ibang tao. Ngunit ang haplos na yun ay may dalang init na hindi kailanman naramdaman ni Isadora sa mga mamahaling seda ng mga reyes. Nay, bakit narito pa kayo? Ang tanong ni Isadora, ang kanyang boses ay basag sa iyak. Ninakaw ko ang buhay ng iba. Dinumihan ko ang pangalan natin. Bakit niyo pa ako mahal? Dahil kahit anong muka ang isuot mo, Isadora, ikaw pa rin ang batang iniluwal ko sa gitna ng hirap. Ang pagkakamali mo ay sugat sa puso ko, pero ang pag-iwan sa iyo ay kamatayan ng kaluluwa ko. Sagot ni Nanay Rosa habang niyayakap ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang pader ng obsesyon ni Isadora ay tuluyan ng gumuho. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay tila naghuhugas sa dumi ng kanyang nakaraan. Samantala, inihahanda na si Samaria para sa kanyang operasyon sa puso. Bago siya dalhin sa operating room, hiniling niyang makita si Isadora sa huling pagkakataon. Dinala ang dalawang babae sa isang tahimik na pasilyo, magkaharap sa gitna ng malamig na hangin ng ospital. Tumingin si Samaria kay Isadora. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Dahan-dahang iniabot ni Samaria ang isang sulat, isang dokumento na nilagdaan niya sa harap ng abogado. Ibinabalik ko ang kaso laban sa iyo, Isadora, hindi dahil tama ang ginawa mo, kundi dahil kailangan ng batang yan ng isang ina na handang magbago. Ipinapasa ko sa iyo ang huling pagkakataon ko. Buhayin mo ang batang yan ng may katotohanan. Samaria, bakit? Ang tanong ni Isadora habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kanyang kaibigan. Hindi ako karapat-dapat sa kabutihan mo. Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, kundi para sa kalinisan ng aking sariling puso. Mahinahong sagot ni Samaria. Huwag mong hayaang lumaki ang anak natin sa anino ng galit. Nang dalhin na si Samaria sa loob ng operating room, naiwan si Aurelio sa labas, nakasandal ang ulo sa malamig na pader. Ang bawat pag-ikot ng orasan sa dingding ay tila isang martilyo na nagpapako sa kanyang kaba. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang malalim na hukay na naghihintay ng biktima. Ilang oras ang lumipas. Ang pula na ilaw sa itaas ng pinto ng operating room ay nanatiling nakasindi, tila isang babala. Sa loob, ang mga doktor ay abala sa gitna ng mga kumikinang na bakal at mga makina. Ang tunog ng monitor ng puso ni Samaria ay nagsimulang bumagal. Bawat pintig ay mas mahina kaysa sa nauna. Lumalaban ang pasyente pero ang kanyang puso ay masyadong pagod. Bulong ng isang nurse. Biglang, ang mahaba at nakakangilong huni ng makina ang pumuno sa silid. Ang linyang berde sa monitor ay naging diretso, isang tanda ng huling hininga. Sa labas, napaluhod si Aurelio. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang isang matinding hikbi ay kumawala sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas, tila isang hiyaw ng langit para sa isang kaluluwang handa ng lumisan. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng operasyon, ang mukha ni Samaria ay nanatiling payapa. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang isang batang babae na tumatakbo sa gitna ng hardin ng mga rosas sa Cebu. Tinatawag ang kanyang pangalan. Ang batang iyon ay may mga mata ni Aurelio at may ngiti ng isang bagong pag-asa, ang tanong na naiwan sa bawat taong naghihintay sa labas. Ito na ba ang katapusan ng sakripisyo ni Samaria? O ang kanyang pag-alis ay ang siyang magbibigay daan
para sa muling pagsilang ng isang pamilyang winasak ng kasinungalingan. Ang dagat ng Cebu ay nananatiling saksi sa bawat luha at bawat panalangin na pinalipad sa hangin. 1 taon na ang lumipas simula nang ang tunog ng monitor sa ospital ay tila naging hatol ng kamatayan para kay Samaria. Ngunit ang tadhana, sa kanyang misteryosong paraan, ay nagbigay ng isang himala. Ang puso ni Samaria ay muling tumibok, hindi lamang dahil sa galing ng mga doktor, kundi dahil sa isang misyong hindi pa natatapos, ang misyong maging ina at maging liwanag sa isang pamilyang muntik ng mabuwal. Sa isang maliit na kapilya malapit sa dalampasigan, ang bango ng mga sariwang sampagita at ang amoy ng asin mula sa dagat ay humahalo sa isang masayang pagdiriwang. Ngayong araw ang binyag ni Mireya Hope, ang sanggol, na may mga matang kasing kislap ng bituin at balat na kasing lambot ng bulak, ay payapang natutulog sa mga bisig ni Samaria. Suot ni Samaria ang isang asul na Filipiniana, ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng kapayapaan na tila isang lawa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Sa tabi niya, nakatayo si Aurelio. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagduda, kundi ng isang matinding paggalang at pasasalamat sa babaeng nasa kanyang piling. Marahan niyang inakbayan si Samaria, isang pagkilos na puno ng pangako na hinding-hindi na muling magpapaanod sa mga huwad na alon ng kasinungalingan. Mula sa malayo, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara, may isang babaeng nakatayo. Si Isadora iyon. Wala na ang kanyang mga mamahaling suot, wala na ang kanyang mapagpanggap na ayos. Ang kanyang mukha ay sumailalim sa isa pang operasyon, hindi upang maging maganda, kundi upang ibalik ang kanyang orihinal na anyo. Ang mukha ni Isadora Vergara, ang anak ni Nanay Rosa. May mga lamat pa rin ang kanyang balat, mga peklat na nagsisilbing paalala ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng kalayaan na hindi nabibili ng salapi. Kasama ni Isadora ang kanyang ina, si Nanay Rosa, na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang matanda ay nakangiti. Masaya na ang kanyang anak ay muling nahanap ang daan pauwi sa katotohanan. Matapos ang seremonya, dahan-dahang lumapit si Samaria kay Isadora. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng buhangin ay may kasamang tunog ng pag-asa. Nagkatinginan ang dalawang babae. Sa loob ng mahabang sandali, ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng mga alaala ng kanilang kabataan. Ang mga panahong sila ay magkaibigan pa bago ang lahat ay nilason ng inggit. Salamat sa pagdating, Isadora, mahinahong sabi ni Samaria. Inabot niya ang sanggol sa direksyon ng kanyang kaibigan. Gusto mo ba siyang hawakan? Ang sabi ng doktor. Ang boses mo ang unang narinig niya sa loob ng 9 na buwan. Nanginig ang mga kamay ni Isadora. Sa dahan-dahang pagtanggap niya sa maliit na katawan ni Mireya Hope, ang kanyang mga luha ay kusa na lang pumatak. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa huling bakas ng puot sa kanyang puso. Patawarin mo ako, Sam. Patawarin mo ako sa lahat. Ang batang ito ay ang tanging magandang bagay na nagawa ko at nagpapasalamat ako na ikaw ang magiging ina niya. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, Isadora. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na paglimot, kundi isang dahan-dahang paghilom ng sugat, sagot ni Samaria habang hinahaplos ang pisngi ng sanggol. Mireya Hope. Ang pangalan niya ay paalala na laging may pag-asa pagkatapos ng dilim. Tumingin si Aurelio sa dalawang babae at sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang tunay na hustisya ay hindi lamang matatagpuan sa loob ng kulungan o sa mga batas ng tao. Ang tunay na hustisya ay ang makitang muling nabubuo ang mga pusong winasak ng pagkakamali. Si Isadora ay hindi na nakulong sa rehas ng bakal, kundi nabilanggo sa sarili niyang konsensya hanggang sa mahanap niya ang susi ng pagsisisi. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy sa ilalim ng init ng araw sa Cebu.
Ang tunog ng mga tawanan ng mga bisita at ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ay naging isang himig ng bagong panimula. Ang bawat tao sa paligid ay may kanya-kanyang kwento ng sakit, ngunit sa araw na ito, ang lahat ay tila nakahanap ng kani-kanilang kapayapaan. Nang papalubog na ang araw, naglakad si Samaria patungo sa dalampasigan, malayo ng kaunti sa karamihan. Pinanood niya ang kulay kahel na langit na unti-unting humahalo sa asul na dagat. Ang kanyang puso, ang pusong muntik ng tumigil, ay tumitibok ng maayos at may tiwala. Sam, tawag ni Aurelio habang lumalapit sa kanya mula sa likod. Ano ang iniisip mo? Iniisip ko na ang buhay ay parang dagat, Aurelio. Sagot ni Samaria habang nakasandal sa dibdib ng asawa. Minsan ay maalon, minsan ay mapanganib. Ngunit hanggat mayroon tayong lakas na lumangoy pabalik sa isa't isa, laging may dalampasigang naghihintay. Ang mag-asawa ay nanatiling nakatayo roon, pinagmamasdan ang huling sinag ng araw. Ang anino nila sa buhangin ay tila isang matatag na pundasyon ng isang kinabukasang hindi na muling mabubuwag. Ang bawat paghinga nila ay isang pasasalamat at ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay isang awit para sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit nanatiling tapat. Isang bagong umaga ang naghihintay sa Cebu. Isang umagang wala ng anino ng pagtatraidor, kundi ang liwanag na lamang ng katotohanan at pagmamahal. Ang bawat dapit hapon sa Cebu ay may dalang sariling dalangin, isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng langit at ng mga taong nahanap na ang kanilang kapayapaan. Sa malawak na hardin ng mga Reyes, kung saan ang mga rosas ay muling namumukadkad ng may kakaibang ningning, nakaupo si Samaria sa isang swing na gawa sa nara. Pinagmamasdan niya ang maliliit na hakbang ni Mireya Hope sa damuhan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig na nagpapagaling sa bawat lamat ng kanyang nakaraan. Isang taon at kalahati na ang lumipas. Ang peklat sa kanyang dibdib mula sa operasyon ay hindi natanda ng sakit, kundi isang medalya ng kanyang katatagan. Sa bawat pagtibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang pasasalamat. Hindi lamang dahil siya ay nabuhay, kundi dahil nahanap niya ang lakas na magpatawad, isang bagay na mas mahirap pang gawin kaysa sa anumang operasyon sa mundo. Sam, ang lalim na naman ng iniisip mo. Ang banayad na tinig ni Aurelio ang bumasag sa katahimikan. Lumapit ang lalaki at inabutan siya ng isang baso ng sariwang katas ng kalamansi. Umupo si Aurelio sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit. Isang pagpaparamdam ng suporta na hindi na kailangan pa ng maraming salita. Iniisip ko lang si Isadora. Mahinahong sagot ni Samaria. Kamakailan lamang ay nakatanggap siya ng balita mula sa counseling center na binuksan ni Isadora sa isang maliit na bayan sa labas ng lungsod. Doon, ginagamit ni Isadora ang kanyang kwento upang tulungan ang mga kababaihang nawawalan ng tiwala sa sarili dahil sa kanilang panlabas na anyo. Sana ay tuluyan na niyang mahanap ang kanyang sarili, ang tunay na Isadora. Nahanap na niya iyon, Sam, noong araw na binitawan niya ang mukha mo at tinanggap ang sarili niyang mga pagkakamali. Doon siya tunay na naging malaya, sabi ni Aurelio habang hinahawakan ang kamay ng asawa. At salamat sa iyo, dahil kung hindi mo siya pinatawad, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin tayo sa dilim ng ating mga galit. Napangiti si Samaria. Ang pagpapatawad ba ay ganap na? Oo, hindi dahil nakalimutan na niya ang lahat, kundi dahil pinili niyang huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang kanyang bukas. Ang kapayapaan ba ay naririto na? Oo, sa bawat pagtulog nila sa gabi na wala ng lihim na itinatago, at sa bawat gising nila na ang katotohanan ang unang sumasalubong sa kanila. Habang papalubog ang araw, dinala ni Aurelio ang bata sa kanilang piling. Sa gitna ng kulay kahel na langit, ang pamilyang Reyes ay muling nabuo. Hindi dahil sila ay perpekto, kundi dahil sila ay natutong magmahal sa gitna ng mga lamat.
Ang bayhak na iniwan ng kanilang kwento para sa bawat nakikinig ay simple ngunit malalim. Ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa salamin, kundi sa katapatan ng isang puso na kayang magsakripisyo. Ang isang bahay ay maaring itayo muli. Ang isang mukha ay maaring baguhin ng kutsilyo, ngunit ang isang pamilyang binuo sa kasinungalingan ay kailanman ay hindi makakatagpo ng tunay na tahanan. Ang katotohanan, gaano man ito kapait, ang tanging magpapalaya sa atin. Mommy, Daddy, look, the moon! Ang masayang turo ni Mireya Hope sa langit. Tumingala ang mag-asawa. Ang buwan ay dahan-dahang lumalabas, isang maliit na liwanag sa gitna ng paparating na gabi. Sa ilalim ng liwanag na yon, ang bawat paghinga ni Samaria ay naging isang huling pangako sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Na anuman ang dalhin ng bukas, alon man o bagyo, mananatili silang tapat, mananatili silang buo, at mananatili silang puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang pag-ibig na marunong magpatawad ay ang pag-ibig na hinding-hindi matatalo ng kahit anong anino.